Kumusta? Isa na naman pong karumal-dumal na kaso ang ating tatalakayin ngayon. Ito ay tungkol sa isang napakatusong tao na walang awang tumapos sa buhay ng mga inosenteng matatanda, pagsalaki sa mga babae, at brutal na paghalay at pagligpit sa isang dalagita. At dahil sa may mataas na IQ ang salarin, nahirapan ng mga pulis sa paghuli sa kanya. June 1993, sa Baiwa County sa Northeast China, isang napakabrutal na kaso ang naganap. Isang babae at ang kanyang 11 years old na dalagita ay walang awang tinapos sa loob ng kanilang sariling tahanan. Pagdating ng mga pulis sa lugar, nadatnan nila ang biktimang nakatagilid sa may kalan, tad-tad ng saksak ang katawan. Basang-basa ang buong bahay at aamoy ng malansang dugo. Ang mga dingding, sahig at angkalan lahat ay may mantsa. Ang anak na babae ay natagpuan sa basement sa likod ng bahay. Karaniwan sa Northeast China na ang bawat pamilya ay may basement na ginagamit upang pag-imbakan ng pagkain sa panahon ng taglamig. Kaya mayroon din ito ang pamilya ng biktima. Medyo malaki ang basement ngunit walang ilaw. Kaya gumamit na lang ang mga pulis ng mga flashlight upang mailawan sa loob. Habang papasok, tumitindi ang amoy ng dugo. Maya-maya pa, biglang naramdaman ng mga pulis na may naaapakan silang malambot at kumikinang. Nang ilawan nila to ng flashlight, tumambad sa kanila ang hubad na katawan ng isang dalagita. Ang pantalon ng biktima ay nakababa hanggang bukong-bukong at ang kanyang kamiseta ay hinila pataas. Ang kanyang mga kamay ay nakatali gamit ng isang kawayang lupit na ibinabad sa mantika. Lahat ng mga pulis na naroon ay natakot nang makita nila ang ulo ng biktima na nakaikot ng 180 degrees na nakaharap pa itaas. Malinaw na katakot-takot na pahirap ang tiniis ng dalagita bago ito binawian ng buhay. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas na ang babaeng natagpo ang wala ng buhay sa kusina ay nagngangalang Huadong siya, edad 34 years old, at ang anak na babae nitong natagpo ang wala ng buhay at nilapastangan sa basement ay nagngangalang Humingming, nakaka-11 years old pa lang. Pinagsamantalahan muna ito bago tinapos. May mga palatandaan din ng kanyang katawan ng pisikal na pananakit. Ang kanyang leeg ay halos maputol na may maliit na piraso ng balat na lang ang kumukonekta sa kanyang ulo sa kanyang katawan. Bakit sumailalim sa ganitong kalupitan ang batang babae? Maging ang mga bihasang pulis, hindi makaya ng masaksihan ng eksenang ito. Kaya naman desidido silang hulihin ang salarin at dalhin sila sa hustisya. Gayunpaman pagkatapos ng imbestigasyon, nalaman nilang ang pinangyarihan ng krimen ay ganap ng nilinis ng salarin, maliban sa mga bakas ng similyang natagpuan sa katawan ng dalagitang si Humingming. Sa kabutihang palad, isang kapitbahay ang nagbigay ng impormasyon. Ayon sa kanya, isang araw bago ang insidente, may nakita siyang lalaking umalis sa bahay ni Huadong siya. Ngunit dahil sa mahinang ilaw, hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki. Naaalala niya lang na matangkad ito, may katamtamang pangangatawan at may kaunting bigote. Pagkaraang marinig ang impormasyon, agad na sinimula ng pulisya ang pagsisiyasat sa relasyon ni Huadong siya sa mga tao sa kapitbahayan. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng posibleng salarin. Siya ay si Moyo, ang superior ni Huadong siya. Si Moyo na 45 years old at may asawa ay maraming beses nang nanligaw kay Huadong siya, ngunit tinanggihan siya nito. Ito kaya ang dahilan sa pagtapos kay Huadong siya at sa kanyang anak? Dahil dito, agad na ipinatawag ng pulisya si Moyo sa himpilan para sa pagtatanong. Inamin ni Moyo na talagang may pagnanasa siya kay Huadong siya, ngunit hindi siya pinapansin nito. Higit pa rito, ganap na tumugma ang kanyang pisikal na paglalarawan sa pahayag ng saksi. Kung magkakatugma ang uri ng dugo at ang mga bakas ng similya, magkakaroon ng sapat na ebidensya ang pulisya para matukoy siya bilang ang salarin. Gayunpaman, muling nabigo ang pulisya sa naging resulta ng pagsusuri. Lumabas na ang blood type ni Moyo ay type O, habang ang resulta ng pagsusuri sa similyang natagpuan sa katawan ng dalagita ay nagpakitang ang uri ng dugo ng salarin ay type A.
Ibig sabihin ibang tao ang may kagagawan, kaya tinanggal si Moyo sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Kaagad pagkatapos matuklasan ang pagtapos sa mag-ina, agad na hinarangan ng mga pulis ang nag-iisang kalsadang papasok at palabas ng Baywa County para hindi makatakas ang salarin. Sa panahong yun, ang buong pwersa ng kapulisan ng Baywa ay kasali sa pinakamalaking paghahanap na ginawa sa lahat. Sinusuri ang lahat ng lalaking may edad 15 years old pataas sa loob ng 10-kilometer radius mula sa pinangyarihan ng insidente. Ito ay isang napakalawak na saklaw ng pagsisiyasat, kaya para tumpak na matukoy ang salarin mula sa maraming pinaghihinalaan, bukod pa sa pagkukumpara sa kanilang hitsura, kailangan din nilang ikumpara ang kanilang mga DNA. Ang teknolohiya ng DNA noong panahong yun ay may napakaraming limitasyon, kaya't nahaharap sa mahirap na sitwasyon ng mga pulis. Sa tuloy-tuloy na DNA testing, unti-unting naubos ang sample ng similya. At pagkatapos ng ilang pagsusuri, kaunti na lang ang naiwan dito, mas maliit pa kaysa sa hugis ng isang kuko. Kaya naman hindi na nangahas pa ang mga pulis na kumilos ng walang ingat dahil kung mabigo sila, wala na silang ebidensya na may kaugnayan sa responsable. Di nagtagal ang napakalaking pagkahanap na ito ay natapos ng may panghihinayang ang lahat dahil hindi talaga nila natagpuan ang may sala. Nang kinakainan ng kalituhan ng mga pulis sa kung saan hahanapin ang kanilang salarin, isa pang kakaibang kaso ang naganap sa Baywa County. Taglamig ng 1994, nakatanggap ang pulisya ng ulat ng sunog sa isang apartment, unit number 302 sa county. Dumating ang mga bombero sa pinangyarihan kaagad pagkatapos matanggap ang ulat. Sa pamamagitan ng pagsusumikap, mabilis na naapula ang apoy. Ngunit ang kahinahinala ay pagkatapos ng sunog, ang babaeng may-ari ng bahay na si Jiang Yan ay misteryosong nawawala. Hindi lamang sa hindi nila mahanap ang kanyang katawan sa loob ng nasunog na unit, hindi rin makontak ng mga pulis ang kanyang mga kamag-anak. Kaya naman, nagsagawa ng panibagong imbestigasyon ng pulisya sa pinangyarihan ng sunog at lumabas na sinadya ang pagsunog nito. Ang mas kahinahinalang bagay ay nawawala ang cable wire ng rice cooker sa apartment. Pakiramdam ng pulisya, may tinatagong sekreto sa likod nito at upang malaman ang sekretong yun, kailangan nilang hanapin ang may-ari ng bahay na si Jiang Yan. Noong una, inakala ng pulisya na sa pamamagitan ng pag-alam sa pangalan ni Jiang Yan, madali na nila itong mahahanap. Gayunpaman sa kanilang pagkabigla, nawawala si Jiang Yan, gaya ng pagkawala ng salaring responsable sa pagtapos sa buhay ng mag-inang Huadong siya at Humingming noong nakaraan. Hanggang sa makalipas ang 3 taon, isang naaagnas na katawan sa wakas ang nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa misteryosong pagkawala ni Jiang Yan noong 1997. Natagpuan ng pulisya ang isang naaagnas na katawan ng isang tao sa loob ng isang abandonadong balon. Batay sa mga bakas ng katawan, napag-alaman ng pulisya na ang hindi kilalang biktimang ito ay maaaring si Jiang Yan na nawala ilang taon na ang lumipas. Agad na tinawagan ng pulisya ang asawa ni Jiang Yan na si Liu Mo upang ipakumpirma ang mga labi. At sa pamamagitan ng mga damit sa tabi ng katawan, kinumpirma ni Liu Mo na ang biktima ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Kaya bakit dito natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Jiang Yan? Iniulat ni Liu Mo sa pulisya na may ilang taong nakaalitan ang kanyang asawang si Jiang Yan at kabilang sa mga taong ito ay si Fu Ban na dating nagtatrabaho sa pabrika ni Liu Mo at may ugaling magnakaw. Isa pa, napakadaldal din ng taong ito. Madalas niyang hinahara si Jiang Yan, ngunit dahil si Fu Ban ay isang matangkad at malakas na tao, hindi nangahas si Liu Mo na kumprontahin ito. Ang tangi niya lang nagawa ay tanggalin ito sa trabaho. Batay sa pahayag ni Liu Mo, naisip ng pulisya na maaaring nagtanim ng sama ng loob si Fu Ban kay Jiang Yan at binalikan ito para makapaghiganti. Ang mas kahinahinala, isang kalye lang ang layo ng bahay ni Fu Ban sa abandonadong balon kung saan natagpuan ang naaagnas na katawan ni Jiang Yan. Bukod pa rito, matagal din siyang hindi nagpakita sa Baywa County. Ang lahat ng mga clues na to ay nagpapahiwatig
na maaaring nakagawa si Fuban ng isang malubhang krimen. Hindi rin mahanap ng mga pulis ang damit panloob ni Jiang Yan sa tabi ng kanyang katawan. Ibig sabihin malaki ang posibilidad na hinalay muna ito bago tuluyang tinapos. Ang nawawalang cable wire ng rice cooker ay nakapulupot ng mahigpit sa mga pulso ni Jiang Yan at may 3 bakas ng malalim na mga saksak sa kanyang dibdib, lalo na sa lokasyon ng kanyang puso. Ang mga katangiang ito ang agad na nagpaalala sa pulisya tungkol sa kaso ng pagtapos sa mag-ina. Nauna nang sinabi ng isang kapitbahay ni Huadong siya na noong gabing yun, ang lalaking lumabas sa bahay nito ay may katamtamang pangangatawan, may taas na higit sa 1.8 meters at may kaunting bigote. Nagkataon na ganito rin ang paglalarawan ni Liu Mu kay Fuban, na may katamtamang pangangatawan at mga nasa 1.85 meters ang taas, kaya agad na napag-isipan ng mga pulis na si Fuban ay maaaring ang siyang tumapos sa mag-ina. Kaya naman, nilusob ng mga pulis ang bahay ni Fuban. Sa kasamaang palad, matagal na siyang wala doon. Upang mahuli ang salarin, kinailangan ng mga pulis na dumaan sa hindi mabilang ng mga lungsod at nagmanman pa sa paligid ng bahay ng mga magulang ni Fuban. Ngunit sa nakalipas na 20 taon, si Fuban ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Nang naisip ng pulisya na baka sa makabilang buhay na si Fuban, bigla namang nagkaroon ng biglaang tagumpay ang kaso. Sa patuloy na pag-unlad ng modernong teknolohiya, ang pagsusuri sa DNA ay naging mas sopistikado. Kung ikukumpara sa mga pamamaraan ng pagsisiyasat na ginamit noong nakaraan, ngayon ang isang maliit na sample ay maaaring makapagbigay ng impormasyon mula sa maraming iba't ibang mga pananaw. Ang impormasyon nito ay maaaring makatulong sa pulisya at direktang makikilala ang mga may kasalanan. Noong 2012, pagkatapos ng pagsisikap ng ilang eksperto mula sa Ministeryo ng Pampublikong Seguridad, ang mga fragments ng DNA na na-preserve sa halos 20 taon sa wakas ay nagbigay liwanag sa kaso ng pagtapos kina Huadong Xia at Hu Mingming. Sa resulta ng mga pagtutugma ng DNA, lumabas na ang natitirang mga fragments sa pinangyarihan ng krimen ay pag-aari ni Fuban. Ibig sabihin tiyak na ang pulisya na ang taong responsable sa pagtapos sa mag-ina 19 na taon na ang nakakaraan ay walang iba kundi si Fuban, na hanggang sa mga puntong yun ay malaya pa rin. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagtutugma ng data ng computer, na-filter ng pulisya ang isang pangalan na tumutugma sa impormasyon ng DNA ni Fuban. Siya si Lu Tongdao mula sa Guangdong. Noong 2013, inaresto si Fuban sa Bakwa District sa ilalim ng alias na Lu Tongdao. Sa harap ng malinaw na ebidensyang ipinakita ng pulisya, hindi na nakatanggi pa si Fuban at umamin sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ayon sa testimonya ni Fuban, noong 1993 nang bumisita siya sa bahay ng kanyang hipag, nakita niya si Huadong Xia na dumaan sakay ng kotse at nabighani siya kaagad sa kagandahan nito. Matapos subaybayan si Huadong, nalaman niyang diborsyada na pala to at namumuhay mag-isa kasama ang kanyang dalagitang anak, kaya gumawa siya ng tusong plano. Noong gabi ng insidente, palihim niyang pinasok ang bahay ni Huadong. Noong panahong yun, naghahanda si Huadong ng hapunan para sa kanyang anak sa kusina. Lumapit si Fuban dito at agad na pinagtangkaang halayan si Huadong, pero lumaban ito at pilit siyang pinapalabas ng bahay. Noong una, tumawa lang si Fuban at biniro si Huadong, ngunit hindi niya inaasahan na malakas siyang sisipain ni Huadong sa singit na siyang sobrang ikinagalit niya rito. Sa puntong yun, tuluyan nang nawala sa kanyang isip si Fuban. Kumuha ng kutsilyo at pinagsasaksak si Huadong na kaagad namang ikinalagot ang hininga nito. Sa mga oras na yon, gumagawa naman ng kanyang takdang aralin si Hu Mingming sa kanyang kwarto at narinig ang kaguluhan. Kaya't nagmamadali siyang lumabas at naabutan ng inang nakahiga at naliligo sa sarili nitong mga dugo. Natakot si Hu Mingming at nagsimulang umiyak ng malakas. Bago pa man siya kumalma, kinaladkad na siya ni Fuban papasok ng basement at doon ay walang awang pinagsamantalahan. 3 beses na nakiusap si Hu Mingming kay Fuban
Napakawalan na siya nito, ngunit sa puntong yun, naging demonyo na si Fuban at walang intensyon na hayaang mabuhay ang sinumang maaaring maging saksi. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa brutal na pangahalay at pagtapos sa dalagitang si Hu Mingming. Isang malaking tanong ay kung paano ba nakatakas si Fuban sa malawakang paghahanap ng pulisya. Matapos makita ang utos ng paghahanap mula sa mga otoridad, nag-alala si Fuban na baka siya mahuli, kaya sumugal siyang halayin ang kanyang hipag. Sa ganitong paraan, matagumpay niyang napakulong ang kanyang sarili para makapagtago. Sa oras na yon, itinuon ng pulisya ang lahat ng kanilang atensyon sa mga taong nakatira sa paligid ng pinangyarihan ng krimen at hindi nagsagawa ng mga pagsusuri sa mga bilanggo. Kaya naman si Fuban ay sinamantala ang ganitong paraan para makatakas sa mga pulis. Nang maglaon sa pangungumbinsi ng kanyang mga magulang at kapatid, hindi itinuloy ng kanyang hipag ang pagsampa ng kaso kay Fuban, kaya hindi nagtagal nakalaya rin siya sa bilangguan. Bagamat hindi sinasadya ni Fuban ang pagtapos sa mag-inang Huadong siya at Hu Mingming, binalak niya talaga ang pagligpit kay Jiang Yan. Sa katunayan, matagal niya na yung pinaplano. Palagi niyang pinagtatangka ang halayin si Jiang Yan, pero hindi siya nagtagumpay. Madalas din siya nitong pinapagalitan at kinukot siya sa harap ng iba. Dahil dito napapahiya si Fuban na humantong sa kanyang ideya ng paghihiganti. Sa isang gabing manyebe noong 1994, sinundan ni Fuban si Jiang Yan at pinasok ang bahay nito. Gumamit siya ng anesthesia para mawalan ng malay si Jiang Yan. Pagkatapos ay sinunog ang bahay at ginamit ang cable wire ng rice cooker para mahigpit na itali ang mga kamay ni Jiang Yan upang maisakatuparan ang brutal na pagpapahirap. Sa huli, tinapos niya si Jiang Yan at tinapon ang katawan nito sa tuyong balon. Sa pagpapatuloy ng ikatlong kaso noong 1998, binawian niya ng buhay ang matandang mag-aasawa sa isang pagnanakaw. Noong una, pagnanakaw lang talaga ang kanyang balak. Matapos makuha ang mga mahalagang gamit, aalis na siya kaagad. Kaya lang lumaban ang matandang lalaki na ikinagalit naman ni Fuban at walang awang tinapos ang buhay ng mag-asawa na edad mahigit 60 years old. Pagkatapos, umamin pa si Fuban ng ilang karagdagang pagnanakaw. Pumayag si Fuban na tumistiko dahil naisip niyang hanggat taus-puso siyang umamin, mababawasan ng pulisya ang kanyang sentensya para makaiwas sa parusang bitay. Higit pa rito, gumawa rin si Fuban ng certificate na may kapansanan siya sa kalusugan ng pag-iisip sa pagtatangkang makatakas sa legal na parusa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kayang dayain ng mga pulis at sa huli tinanggihan ng korte ang kahilingang ito. Noong 2014, hinatulan si Fuban ng parusang bitay. Karaniwan pagkatapos mabitay, ang mga labi ni Fuban ay iuuwi ng kanyang pamilya. Gayunpaman, walang sino man sa pamilya ang pumayag na tanggapin ang kanyang wala ng buhay na katawan. Kaya't ang mga labi ni Fuban ay naibigay sa kalaunan sa medikal na paaralan upang maging mga specimen para sa pananaliksik ng mga mag-aaral. Ito rin ang maituturing na ang tanging mabuting gawa na ginawa niya sa kanyang buhay. Ito lang po sa ngayon. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Maraming salamat po sa panunood. Mag-ingat po tayong lahat.